alam niyo, kaya nga, di ba yung kinikwento ko sa inyo, meron nangyayaring girian between Malacanang and the House. It is because, nung una, edukasyon ang priority. Yung unang pinasa eh. Yung inayos ng Malacanang at BBM, edukasyon eh. Along the way, nung nagde-deliberate na, dyan na, minulets siya, ginahasag, ginangbang ng mga congressman natin yung budget at inilipat lahat sa akap. Gago! Hindi ko alam kung kayo ay sadyang mga sweet lang at akap kayo ng akap. Gago! O talagang manyako lang kayo kasi hilig nyo manyakap. Diba? Gago! Na-pirmahan na at approved ang budget and it's now undergoing implementation. So the only way na ma-correct ito is to go to the Supreme Court and request the Supreme Court to declare it invalid and unconstitutional. So that's the real reason. Yan ang pinaka-reason. At isa pang maganda dito, ganyan no, kaseryoso itong mga to, si Ungab at saka si Atty. Vic at saka si Pangulong Duterte. Mamaya yung kay Pangulong Duterte, may sasabihin ako sa inyo. Surprise attack yan. Bakit kami nag-file? Well, Congressman Ungab, kayo po ay nagsilbi bilang dating Appropriations Chair o Chairman noong panahon ni Pinoy at ni PRD. Noong po bang mga panahon na yun, nangyayari po ito or nangyari na po ito mga blankong mga items na ito? Never na nangyari. Meron nga yung isang secretary ba yun, Yusek o ASEC ng BBM nagsasabi na normal daw yun na left blank eh. No, it never happened kasi yung ASEC na yun. Kaibigan pa naman dati yun. Nakala ko pa naman totoong mapakabayan yun. Pinuri-puri pa ng mga DDS vloggers. Kaya ako talaga sabi ko sa inyo, hindi na lahat ng mga nakakita yung kakampi ngayon ay magiging kakampi nyo pa yan in the future. Hindi, bakit yan? Yung marami dyan, mga kakampi, dahil meron lamang silang pakinabang. Kung hindi mo pakinabang financially, malamang sila po ay naglalaro dahil gusto lang sa posisyon. Ngayon, kung determine nila ang amount, bakit hindi nila sinulat sa bicameral conference committee report? Second, there is no such thing as ministerial correction. Because kung titingnan mo yung bicameral conference committee report sa last part, meron doon nakasulat omnibus motion. And that omnibus motion, at saka every year, meron yung omnibus motion eh. So, halos may memorize ko na nga yan. Yung omnibus motion allows the technical working group to make the necessary corrections for grammatical, typographical, at printing errors lang. You cannot fill in the blanks because that is not grammatical error, that is not typographical error. Malinaw kasi yung sinasabi ni Kimbo na grammatical error, blah blah blah, o kaya siguro yung typo error, yung gano'n, di ba? Typo error na mali. Alam, ibig sabihin po nun, alam naman natin, grammatical error, mali ang grammar. Kaya nga grammatical, hindi mo pwedeng sabihin, grammatical error yan. Anong grammatical error? Wala nang sentence. Pangalawa, yung typo. Hindi mo pwedeng sasabihin na typo error yan kung wala naman naka-type. I mean, walang nakasulat. Mali. Diba? Kaya nga typo eh. Ibig sabihin, may nakasulat, nagkamali lang. Di ba? Pag sinabi mo typo, typo lang yan, iba lang. Kasi siguro dahil sa, minsan yung cellphone, di ba, may autocorrect. Typo lang yan. Minsan na, gano'n. Typo error yun. Pero may nakalagay. May nakasulat. Ito, blanco eh. So yung palusot ni Kimbo, para lalo siyang nagmukhang. Ay na lang magsulat dyan sa baba ko, ano yun? It's not a printing error. Yung blank mo, possible pa nga equivalent to zero yun eh. Yung i-reflect mo doon. But when you change it, that is not anymore typographical error. So, mali yung sagot niya. And ano rin po ang
masasabi ninyo doon sa sinabi ni Senator Tito Soto? Kasi alam naman po natin, yung pong posisyon na yan, usually binibigay po talaga sa mga yung matatagal ng mga kongresista. And alam naman po natin na itong mga kongresistang na humawak din itong posisyon na to sa administrasyon na to ay mga bago lang. At sinabi po ni Tito Soto or dating Senate President Tito Soto, some of our legislators need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. Ministerial corrections by technical staff are never allowed in any bill, much more a law. You bring it back to the plenary. Ano po masasabi? Tama, correct. Experience na at saka nag-aaral yan si Senator Soto. Yung maalala ko, yung halos magkasabayan sila ni Senator Ping na nag-aaral sa budget. Yung sinabi ni Senator Soto, tama yun. Pag may mali ka doon sa bicameral conference committee report, you can only correct it by bringing it back again to the plenary. Ito problema, in-approve na nila at pinirmahan na at na-ratify na. So you cannot bring it back anymore to the plenary. Meron pa palang mali para sa bayan. Pero kung may pangarap ka lang, kaya ka mo gustong tulungan kita, sorry, out ako dyan. Out ako dyan. Kasi nga po, may mga ganyan. Yung, alam mo yun, ito isang asik na ito, grabe. Talaga eto na. Diba? Eto na po yung kanyang pinopromote niya. Kahit na alam niyang mali-mali na, ito yung tinutukoy ni Ungap. Chairman ako twice ng appropriation chairman at saka appropriations committee at saka naging vice chairman din ako. It never happened kasi nagbabasa naman ako ng BICAM report. At saka challenge ko nga siya mag-present ka ng isang bicameral committee ko conference report na merong blanco. I doubt kung makaproduce kayo. Assuming nakaligtaan, siguro 1 or 2, but when you say nakaligtaan 28 blank items, hindi pwede yan. 28 blank items, 13 pages na may blanco, hindi pwede yan. So, it never happened in the past. And during my time, mas maganda pa ngayon kasi na-remember ko yung produkto ng House na GAB. Gagawa namin ng summary yun at saka yung produkto ng Senate na GAB. Gagawa ng summary. Ilagay mo side by side, gagawa ka ng matrix. Then look at the difference of the variances. So, doon ka magsimula sa yung bicameral conference committee. So, mas madali noong araw eh. Ang nangyari kasi ngayon, binago talaga lahat at it seems naging third chamber na talaga yung bicameral conference committee. Pero, bago tayo dyan, maganda to sinabi niyan to na maunawaan natin bakit naging third chamber na yung BICAM. Ito paliwanag dyan sandali. Chotomate. Napaka-importante nito yung maganda tong pagkapaliwanag ni Ed Lingaw dito. Bakit ba third chamber? Na yan ba ay tama na maging isang third chamber ang House? Anong ibig sabihin nun? Chotomate ko dasay. Ito. Pasok. Po sa BICAM report ng 2025 budget, umabot na po sa Korte Suprema. Ang dulo ng kontrobersya, ano ba talaga ang kapangyarihan ng tinatawag na Bicameral Conference Committee? Teka, ano yun? Ganito po. Ang Senado at ang Kongreso gumagawa ng mga panukalang batas. Isang halimbawa po dyan ang taunang budget. Pero siyempre, madalas may mga pagkakaiba ang mga yan sa detalye, sa mga numero, at pati po sa pagkakasulat ng batas. Pero kailangan kasi isang version lamang po ang pipirma ng Pangulo. So, paano yun? Diyan papasok ang tawag na BICAM, ang Bicameral Conference Committee. Isa po itong joint committee na kinabibilangan ng 8 senador at 16 na congressman na siya pong paplansya sa mga pagkakaiba ng dalawang bersyon. Paplansya lang sa pagkakaiba ng dalawang bersyon. Kasi lagi niyong tatandaan, laging may ganyan Pag gumagawa ng batas, may bersyon ng Senate, may bersyon ng Kamara, tapos aayusin niya yun sa BICAM. Ibig sabihin, sisiguraduhin na hindi sila mag-aaway
Siguraduhin na nagko-compromise sila sa isa't isa at they would fix it. Yun ang BICAM. Tuloy natin. Kumbaga, trabaho po nito na i-reconcile o kaya pag-isahin yung mga nagkakaibang detalye o wika sa bersyon ng Senado at ng Kongreso. Sa teorya, ang bersyon na gagawin ng BICAM ay ang final version na aprubahan ng Senado at Kongreso para po pinumahan ng Pangulo. Pero ang totoo po niyan, kung merong Senado at merong mababang kapulungan, ang BICAM ang parang nagiging pangatlong Kongreso na minsan may sariling pag-iisip at merong sariling mundo. Bakit po? Nahilig rin po kasi ang BICAM na magpasok ng sarili itong mga insertions. Yan nagkakaproblema sa insertions. Diba? Sinisingit, ika nga. Alam mo naman ng mga singit sa buhay. Delegates yan. Na hindi naman nagkatalunan ng dalawang chamber. Isang malaking halimbawa po riyan ang ating national budget ng 2025. 280 billion pesos ang dinagdag ng BICAM sa budget ng DPWH. Wala po yan sa original na mga bersyon ng Kongreso o ng Senado, kaya hindi po siya pwedeng tawaging reconciliation. Samantalang bilyon-bilyon ang tinagdag sa mga budget ng DepEd, DOH, DOLE at kung ano na pa. Wala rin po yan sa mga bersyon ng Senado o ng Kongreso. Dinagdagan din ang mga budget ng Kongreso, Senado at ng Malacanang. Noong 2020 naman, higit dinoble naman ng BICAM ang unprogrammed funds ng gobyerno mula 281 billion ginawang 731 billion pesos. Naku. Saan galing ang otoridad ng makapangyarihang BICAM? Yun. Unprogrammed funds, alam na ho natin.